LeBron hanap ang long-term contract para manatili sa Lakers. May darating na tulong na kay Stephen Curry. At Steph, saludo, tumangging magpahinga sa mga laban. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang Teflon.com for more high-quality shoes. Wala akong sagot sa kung gaano katagal ito o kung saan ako mag-uniform kapag siya ay magre-retiro. Sana ay Lakers. Ito ay isang mahusay na organisasyon. Maraming great players. Hindi ko alam kung paano ito magtatapos, pero natitiyak na darating ito. Darating ito sigurado. Ito ang sinabi ni LeBron sa panahong siya ay napagtanungan sa kanyang pagretiro at kung saan ito. Ang pangkaraniwang kaalaman sa liga ay magre-retiro siya bilang isang Laker. Napipirmahan siya ng extension o bagong kontrata pagkatapos ng season na ito at mananatili siya sa Los Angeles. Mayroon siyang $51.4 million player option para sa susunod na season. Gayunpaman, kung ang Lakers na nasa ikasyam na pwesto ay matalo sa play-in, kung hindi niya nakikita ang isang daan para sa team na ito na makapag-compete sa championship, kung pumasok ang kanyang anak na si Bronny James sa NBA at mapili sa ibang team, wala na sa tiyak ang kanyang hinaharap sa team. Or maaring ito ay tungkol na sa pera. Sa ESPN First Take, sinabi ni Brian Windhorst na si LeBron ay naghahanap ng multi-year, 9-figure deal para manatili sa Los Angeles. Una sa lahat, sa tingin ko sinusubukan ni LeBron na makahanap ng multi-year deal sa off-season sa Lakers na may 9 figures. Ito ay mas malaki pa kaysa sa deal na kanyang pinirmahan ngayon. Ngayon, kung siya ay makikita ang deal na yon, kung gusto ng Lakers na bigyan siya ng 3-year contract at bayaran siya ng $60 million kapag siya ay magiging 42-year-old na, iyon ay ibang usapan na. Gagawin ito ng Lakers para sa mga negosyo dahil ang kombinasyon sa tatak ng Lakers at tatak ni LeBron ay ang pinakamalaking puwersa sa marketing sa NBA ngayon sa parehong domestiko at international. Si LeBron ay nagbabayad para sa kontratang iyon ng maraming beses para sa Lakers sa pamamagitan sa pagpuno sa arena, sponsorship at lokal na telebisyon na kita. Ano man ang mangyayari sa court, at si LeBron ay patuloy pa rin bilang sa pagiging All-NBA level player sa edad na 39, siya ay karapat-dapat sa kontratang iyon sa purong negosyo. Kasama ni LeBron ang maraming pressure na manalo ngayon na kailangan ma-address ng Lakers sa off-season na ito. Anuman ang mga frustrasyon sa mga rotation ni Darvin Ham o sa performance ng ilang mga role player, ang pangunahing katotohanan ay tila ang Lakers ay hindi isang banta sa Nuggets o iba pang mga team sa tuktok ng Western Conference ngayon. At ang Oklahoma City at Minnesota ay mas lalong mag-i-improve lamang sa susunod na ilang taon. Nasa kay General Manager Rob Pelinka at ang mga tao sa front office ng Lakers na pirmahan si LeBron at kumbinsihin siya na gagawa sila ng isang roster na maaaring makipagkumpetensya sa mga elite sa NBA. Ang presyon sa court ay totoo, ngunit kung ang Lakers ay magbabayad ng higit sa sinuman, si LeBron ay magtatapos ang karera sa Los Angeles. Sa ibang balita naman, si Chris Paul ay handa nang bumalik sa court matapos sumailalim sa operasyon upang ayusin ang fractured left hand sa maagang taon na ito. Si Paul ay nakaset na maglalaro para sa Golden State Warriors sa kanilang laban kontra sa Washington Wizards sa Miyerkules ng umaga, ayon kay head coach Steve Kerr. Hindi naglaro si Paul mula nang siya ay magkaroon ng fractured na kamay noong January 5 na humantong sa operasyon ilang araw ang lumipas. Si Chris ay maglalaro sa lahat ng non-Steph minutes at siya rin ay magiging nandoon kasama si Steph sa tabi, sabi ni Kerr, matapos ang kanilang pagkatalo sa Denver Nuggets. Mas madali para sa amin na ilagay si Steph off the ball at alisin ang ilang pagod sa kanya kapag si Chris ay nandoon. Si Paul ay bumagsak sa panalo ng Warriors laban sa Pistons noong buwang January matapos silang magkabanggaan awkwardly sa Detroit guard na si Jaden Ivey. Si Paul ay nagtatangkang kunin ang isang rebound, ngunit agad na hinawakan ang kanyang kamay at nakikita na ramdam ang sakit habang ang laro ay nagtungo sa ibang direksyon.
Sa huli, siya ay umalis sa court at naglakad patungo sa locker room. Ang operasyon na ito kay Paul, ito na ang kanyang ikalimang operasyon sa kamay sa kanyang karera. Si Paul ay naglaro sa loob ng 32 games ngayong season para sa Golden State, ang kanyang unang season sa franchise matapos ang 3 huling season sa Phoenix Suns. Ang 19-year veteran ay may average na 8.9 points at 7.2 assists, karamihan sa bench ngayong season. Siya ay magpapatuloy na gawin ito sa natitirang bahagi ng daan kasama si Klay Thompson na nag-transition sa isang bench role kamakailan. Inaasahan ko si Chris na maging siya pa rin, sabi ni Thompson. Siya ay isa sa pinakamahusay na playmaker, isang testy defender, at siya ay makakapagdala ng kumpiyansa sa team kahit na si Steph ay kailangan ng pahinga. Ito ay napaka-exciting. Ako ay excited na maglaro kasama siya at pamunuan ang pangalawang unit. Hindi mo na kailangang hingin ng isang mas mahusay na backcourt na maglaro mula sa bench. At siya ay magdadala ng kumpiyansa sa team kahit na si Steph ay kailangan ng pahinga. Ang Warriors ay papasok sa laban ngayong Martes sa Washington na may 29-27 na record na nagdadala sa kanila sa ika-10th place sa Western Conference standings. Sila ay nanalo sa 2 sa 3 laro pagkatapos ng All-Star break at magsisimula sa 4 na laro sa East Coast road trip sa Miyerkules ng araw. Speaking of Golden State, ang star ng Golden State Warriors na si Stephen Curry ay nais na linawin ang kanyang kalagayan sa fitness sa pagpasok sa isang mahalagang bahagi ng regular season. Dahil ang 35-year-old na si Curry ay nagdaan sa isang mahirap na laban sa shooting sa kanyang kupunan sa 119-103 na pagkatalo sa Denver Nuggets noong linggo at tinanong si Coach Steve Kerr matapos ang laro kung maaaring pagod na si Curry sa puntong ito ng season. At tinanong si Coach Steve Kerr matapos ang laro kung maaaring pagod na si Curry sa puntong ito ng season. Binanggit ni Kerr na tila pagod si Curry sa nakaraang linggo at sinabi na pag-iisipan niyang bigyan ng pahinga ang superstar. Gayunpaman, nilinaw ni Curry ang sinabi ng kanyang coach at sinabi sa mga reporter na hindi siya pagod at hindi kailangan ng karagdagang pahinga. Sinabi ni Curry ang tungkol sa kanyang kamakailang pagbagsak. Ito ay kung bakit tinatawag silang averages. May mga mataas at mababang puntos. Ang standard na iyong naset, kapag hindi mo ito naabot, may mga tanong tulad ng, pagod ba ang iyong mga binti? Ang sagot ay hindi. Ikaw lamang ay hindi tumama sa mga shooting. Patuloy kang mag-shoot. Ito ay bahagi sa kalikasan sa pagiging available at maglalaro ka sa bawat laro. Noong linggo, si Curry ay may 6 of 19 laban sa Nuggets at naging malamig mula sa 3-point line. Nagawa lamang ang isa sa 10 shooting. Noong February, ang 10-time All-Star ay nagkaroon ng isang mainit na shooting kung saan itinakda niya ang isang 3-point shooting record habang tumutulong sa Golden State na makuha ang magkasunod na panalo. Ang malapit na pagbabalik ni Chris Paul mula sa isang fractured hand ay ang magbibigay kay Curry ng tiyak na tulong na sa season na ito ay na-miss lamang ang 3 laro, isang tamang panahon para makapagpahinga habang patuloy na lalaban ang Golden State sa playoff seeding. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagtanggi ni Stephen Curry na magpahinga sa laban? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.